So, hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-sell ng apps token nyo at saka kung paano yung pag-withdraw. So, una mag-login muna kayo and then punta kayo doon sa may dashboard nyo. And then, pag naka-login na kayo, punta kayo sa exchange. Wait lang natin. Tapos, may kita nyo dyan yung sell UPS, yung available balance nyo. So, kung gusto nyo siyang i-sell, it's either 25% ng kabuuan ng token nyo or 50% or 75% or lahat. So, try natin yung 50%. So, ayun, i-click mo lang sell apps token. Tapos, lalabas your order. Please confirm your order below is correct. I-confirm mo lang yan. Tapos, nakalagay dyan kung ilan yung Bitcoin na marireceive mo. Ito yan. Tapos, i-sell apps token mo na siya. Click sell apps token and then answer the CAPTCHA. 19 and then click submit. Okay, antayin lang natin. Tapos, bibigyan niya kayo ng sequence number. So, yung sa akin, sequence number is 21. So, kung makikita nyo dito guys sa taas, merong trade timer. Ayan yun, nasa taas yan. Kung makikita nyo. Pag natapos yan, trade timer nila. So, pag natapos yung trade timer, malalaman mo kung nabenta na yung apps token na nilagay mo. So, may kita mo dito sa sell orders, 'di ba? Number 21 tayo. Punta ka lang diyan and then ayan. Yung sequence number ko pending status. Pang number 21 ako, kumbaga sa pila, pang number 21 ako. So, may kita nyo din dyan sa sequence number 1. 990 UPS token yung binibenta niya. So, part filled na siya. Ibig sabihin, sa kanya kumukuha ng UPS token pag may pumili. Yung mga pending, waiting yan kung mabibili yung apps token nyo. In case na matapos yung timer guys, dito sa taas, yun pinakita ko kanina. Pag walang bumili ng apps token nyo, ang lalabas lang sa transaction history nyo is punta lang kayo sa may order history. Lalabas dyan expired. Pag expired, ibig sabihin walang bumili ng UPS token nyo. So, nag-try na rin akong bumili. Medyo mahirap siya mag-sell ngayon kasi ang dami pang nagbebenta. So, nag-start ako dito ng February 1 magbenta hanggang February 7, pero lahat expired. So, bakit mahirap magbenta sa ngayon? Kasi bago pa lang to, tsaka ang mga unang investor dito ay yung mga bagong mag-i-invest. Sila yung mga naglagay ng pondo dito sa UPS, and then yung mga meron ng account tas gusto pang magdagdag ng UPS tokens. Sila yung mga prospect buyer mo. And then meron pa sila dito ang tinatawag na traders. Sila rin yung nag-handle ng mga binibentang UPS token. So, kung walang bumili ng UPS token mo at nag-reset na yung timer sa taas, uulitin mo lang uli siya. Magsasell ka lang uli ng token. Tapos, pag walang bumili, gano'n lang uli, uulitin mo lang siya. So, medyo matagal pa yung pagbenta sa ngayon, pero hindi ko pa masabi kung scam to or 100% legit. Kasi yung unang plano ko is ilalagay ko siya after 6 months or a year ko pa siya i-withdraw. So, i-check naman natin guys yung pag-withdraw kung gaano kabilis. So, punta tayo sa wallet. This is a sample withdrawal lang. So, naglagay ako ng sarili kong BTC.
hindi ko siya convert sa UPS token. So, try natin siyang withdraw kung gaano siya katagal papasok sa coins.ph ko. So, i-type mo lang dito yung coins.ph BTC address mo. So, ito yung coins.ph BTC address ko. Ika-copy ko lang siya. Copy wallet address, tapos ipe-paste ko siya dito. And then, ilalagay mo yung desired na BTC na gusto mo i-withdraw. So, ilalagay natin siyang lahat 100. Wait lang. Dapat, ayan. 0.0004. Ilagay natin siya. Ilaw natin siya kasi may transaction fee pa siya. So, ito na lang yung marireceive ko. 0.00038809 BTC. So, confirm withdraw. I-confirm natin yung withdraw para malaman natin kung gaano kabilis siya. So, please check your email to confirm your withdrawal. So, magsasend sila ng email. I-check ko siya. So, nag-aantay pa ako ng email ko. Tapos, gusto ko malaman kung gaano kabilis yung pag-process nila ng withdrawal from UPS BT address mo to your coins.ph BTC address. So, wait lang natin guys. So, medyo matagal yung email niya. 5 minutes na wala pa akong nare-receive na email confirmation about my withdrawal ng BTC ko sa Upstake. So, wait lang natin guys. Kung gaano kabilis ba yung process nila ng withdrawal. Kung na-convert mo na yung UPS token mo into BTC. Pero siguro most of the time 20 to 30 minutes din siya kasi pag nag-send ka ng BTC sa Upstake using your coins.ph, it will take 20 to 30 minutes bago yun ma-receive. So, wait lang natin kung gaano katagal. So, makikita mo dito sa BTC transaction mo dito guys. Ayan, BTC transaction. Yung date and time, February 7, 1:32 PM, nag-withdraw ako ng 0.00388809. So, pending email authorization. Inantay pa natin yung email authorization. So, ipapakita ko lang din na walang laman yung BTC wallet ko sa coins.ph to make sure na marireceive ko yung winidraw ko sa Upstake na BTC. So, we're back guys. So, nag-antay ako about process of withdrawal. So, nag-withdraw ako ng 1:32 PM. May kita nyo dito, 1:32 PM. And then, completed na siya. Yung email lang yung hindi ko pa nare-receive. And then, pag chinek ko yung coins.ph ko, ayan, may kita nyo, receiving na, nakalagay dyan. Yung amount din na winidraw ko. Sa history, pag chinek ko siya, medyo mabagal yung internet. So, pinost ko muna to guys kasi nantay ko muna yung confirmation. So, ang tagal. So, ayan, waiting for confirmation na kung may kita nyo. Waiting for confirmation na siya guys. So, ilang minuto na lang papasok siya. So, ang observation ko lang pagdating sa withdrawal, medyo matagal. 5 hours bago siya dumating kasi nga kino-confirm niya pa. Pero pumasok naman. Clarification lang guys, yung winidraw ko dito ay hindi yung galing sa hindi galing sa tokens na nabenta ko. Naglagay lang ako ng BTC amount sa wallet ko para matry ko lang yung withdrawal process niya kung smooth ba or talaga bang magsisend sila ng BTC pag nag-withdraw ka sa Apps token. So, yun lang. Ang mahirap lang dito is yung sa trading, pag nag-sell ka, dapat lagi kang nauuna. Which is napakahirap din. Pero,
Hindi ko pa masabi kung scam siya or 100% legit, pero aabangan ko to within the next few months. Yun naman yung plan ko eh. Iyaan ko lang yung upstocken ko dyan sa account ko para tumaas yung value niya. And then yung token neto guys ay limited lang. So hindi siya dumadagdag, nababawasan siya. Kaya possible by in the next months mas mabilis na, then smooth na yung pag-sell ng UPS token. And then like what I said, invest on your own risk, take your own risk. Wala kayong dapat i-blame kung sakaling may scam or may mangyari man dito. Ako nag-take lang din ako ng risk. Hindi ako nag-join dahil na-convince ako sa napanood ko sa mga YouTuber. Na-convince ako kasi gusto ko. Tsaka maliit na halaga lang yung ininvest ko. So, thank you so much. Kung gusto niyo pa ng mga updated video, consider to subscribe to my channel, like and share na din para aware yung iba. And then bibigyan ko kayo ng updates regarding Upstake. Then sa susunod, tatry kong i-explain yung Edge, kung paano siya nagwo-work. So again, thank you guys.